Hello mga mi, for today's video, tara tayo mag-mini vlog. Abay, nagsuggest nga dyan si Kulit na gusto daw niya ng itlog na may tinapay. Kaya naman tayo gagawa ng kanyang gusto. Nung nakakapag-work ako before, hindi ko nagagawa yung mga gusto ng anak ko. Pero kapag day off ko, tsaka ako bumabawi sa kanila. Tapos ngayon naman na work at home ako sa bahay. Meron ako mga sideline sa loob ng bahay. Nagagampanan ko yung mga dapat kong gampanan bilang isang ina pagdating sa hands-on sa aking mga anak. Kahit meron naman kaming kasama sa bahay. Iba pa din yung banding na kami kasama nila ako. At iba yung improvement na nabibigay nito sa akin. Yung banding ko sa aking mga anak. Madalas akong galit, syempre hindi maiiwasan yun yung pagiging mimasor mo everyday. Pero it's a part of our life bilang isang ina. At least, ang pinaka-punto ko dito is maramdaman ng mga anak ko kung gaano ako klaseng ina sa aking mga anak. Kung ano yung kakayahan kong ipakita sa kanila at ibigay para sa kanila. Syempre, iba pa rin kapag tayo yung nagtuturo sa kanila. At syempre, ayoko maramdaman ng mga anak ko yung naranasan ko before. Yung hindi ka makarinig ng pagpupuri sa sarili mo. Yung tipong kahit anong papupursige mo sa buhay, kahit anong aral mo at kahit anong sali mo, sa mga ganap-ganap sa school para maipakita mo na kaya mo din. O yung kakayahan na ginagawa mo sa loob ng bahay. Hindi ko naranasan na purihin ako. Hindi ko naranasan na ipagmalaki ako noon nung bata ako at nung nagdalaga. Diba? Masakit yun ha, kasi until now, hindi mo siya makalimutan dahil hindi mo nga naranasan. Yung kahit ganun simpleng pag-cheer up. Kaya naman ina-apply ko yun sa aking mga anak. Yung tipong, pag may mga nagagawa silang mabuting bagay at natutunan sila, talagang sinasabi ko na ang galing mo, very good ka dyan. Kasi iniisip ko yung nararamdaman ng anak ko kapag alam kong nasa tama. Hindi ko vina-validate yung feelings niya. Kapag meron siyang i-open up sa akin, kakaroon kami ng magandang communication. Napapayuhan ko siya at nasasabi niya sa akin yung mga bagay-bagay na gusto kong malaman sa kanya. Kaya wala namang masamang makinig ka sa anak mo. Libre lang naman magpaliwanag at magpayo. O, diba? Alright, after everything mga mimasor, tayo ay mag-grocery at makapag-stock na sa bahay. Siyempre, hindi mawawala ang paborito kong Zone Rocks everyday use. Anyway mga mimasor, nakita ko, shinare ko sa inyo about sa nangyaring mimasor na may 3 anak. Sobrang sakit sa puso yung nabasa ko at syempre yung shinare ko din sa inyo. Right, doon tayo sa usapang pangpamilya. Pagdating sa pagiging responsibilidad na ama. At syempre, doon na rin tayo sa responsabling ama sa kanyang asawa. Number 1, dapat malaman ng mga mister, hindi madali maging nanay, hindi madali mabuntis. Pero masarap magkaroon ng hindi madaling mga anak. Dahil halos lahat ng buhay mo, ibuwis mo na, malabas mo lang yung anak sa sinapupunan mo. Hindi rin madali maging housewife sa bahay. At hindi rin okay na walang sariling pera ang inyong asawa. Yes, di naman sa usaping pera. Pero ilahat na natin sa salitang responsibilidad. Akala kasi ng ibang lalaki, which is kapag tapos mong mga anak, it's okay ka na. At ang akala pa nila ay madali ka makakabawi after mong mga anak. Lang naman yung gusto kong imensahe sa mga lalaki na walang ginawa kung hindi maging irresponsible. Kung bubuo kayo ng pamilya, asanay panindigan ninyo. Hindi yung sasama ka lang sa loob ng bahay, masabi lang na pamilya kayo. Abay, ang pinupunto ko dito, yung panindigan mo, yung pagiging tatay mo. Marunong ka sanang tumunog ng responsibilidad sa pamilya mo. At alam mo sa sarili mo kung paano mong bubuhayin ang pamilya mong binuo. At dapat lagyan mo rin ang pagmamahal sa asawa mo. At syempre, yung pinakamahalaga doon, huwag mo i-validate yung feelings ng asawa mo. Kahit alam mong nahihirapan ka, pakinggan at pakinggan mo pa rin siya. Kaya naman, hindi porket tahimik ang inyong mga misis, abay hindi nyo man lang kakamustahin. Abay hindi nyo man lang tatanungin kung ano bang nangyayari sa kanya sa araw-araw. Abay hindi nyo alam yung atake ng stress at depress pagdating sa aming mga misis. Lalo na kapag inatake ng postpartum at nawala sa pag-iisip. Kaya naman, yung nakita ko nga sa social media, halos magdurog ang puso ko sa aking nabasa mga mima. Yung tipong mga mimasor, pati mga anak niya, dinamay niya. Grabe no, iba din talaga yung atake ng depression. Anyway, mga mimasor, kaya naman, kung kaya natin kumita sa bahay habang nag-aalaga, buntis ka man or hindi, at hindi makapagtrabaho, hanggat kayang-kaya, gumawa tayo ng sariling way, magkaroon tayo ng sariling pera na hindi aasa sa ating asawa. At syempre, swerte na rin ng mga ibang mimasor kahit dyan. Sabihin na natin responsable pa din si mister, iba pa din kapag may sariling pera ang babae. Iba pa din kapag sarili mo pinagkakakitaan yung hawak-hawak mo bukod yung kay mister. Yes mga mi, masarap sa feeling magkaroon tayo ng sarili natin pagkakakitaan kahit sa maliit na puhunan ba niyan. Remember mga mimasor, kahit maliit na puhunan o maliit na kita pag pinagsama-sama ay malaki. Kaya naman big hug talaga sa mga mimasor na lumalaban ng patas na ginagawa pa rin yung best nila na kumita. At big hug din dyan sa mga mimasor na kinakaya ang lahat hanggang kaya naman mimasor, kung pagod ka, iiyak mo lang. Pero sandali lang. Kung pagod at depressed ka na, wag mong idamay ang anak at lagi kang magdasal. Ito lang for today's video. Bye-bye mga mi!